Are you fond of watching Korean drama? Bihira po. Oo. At siguro sa kabisihan naman. Pero meron din akong mga napanood. And I like yung mga istorya ng Korea. At nagugustuhan ko naman ang kanilang pelikula. Yun nga lang, kailangan merong subtitle, di ba? Hirap nang intindihin. Pero maganda ang mga istorya nila. Totoo yan. Kaya nung tanggapin namin ito, pelikulang ito, makita, medyo nahirapan ng konti sapagkat yung reaction kasi iba ang Tagalog. Totoo. Iba ang Filipino language at saka feelings ng Filipino language. So, kailangan namin pag-aralang mabuti, and our coach na nagko-coach sa amin na dubber live in Korea. Tumira siya doon. So, nagbibigay siya ng konting advice or paliwanag regarding their buhay ng itakbo ng buhay ng mga Koreano. So pinag-aralan pa namin yun. Kaya medyo nahirapan din po kami sa pagdadab. Pero after that, inaalam namin mabuti ano yung nangyari doon, ano yung ganito. Kasi iba ang Filipino culture sa kultura ng Koreano. Pero after na pag-aralan namin, na-adapt namin sa sarili namin, then it's easy for us na i-dub even in Tagalog. I-translated into Tagalog. At mismo kami naaapektuhan sa ginagawa namin. There are times that I stop the dubbing. Because? Hindi ko po mapigil ang pag-iyak. Very touching. At sentimental. Ito nga ba, sorry pa-add ko po, somehow po ba medyo nakarelate din kayo dito sa dinab ninyo na character? Yes, it's very important. Wala pala namang pagkakaiba. Kay Koreano ka, kay Japanese ka, kay ano, basta pamilya. Tayo, kasi tayo, malapit tayo sa pamilya. This is all about family. And the more you will love your family after watching, dito natin makikita yung totoong aral. Dito yung paano mo mahalin ang pamilya. I just leave it that way hanggang sa matapos niyo papanood. Dahil pati kami apektado din po. Thank you. Sinistas po, mahiyaan po. Yes. Siguro between the two of us, ako yung talagang Korean fan. Oo naman, lalo na nung pandemic, di ba? Favorite? Ano favorite ni Tita Ses? Naku, ang pinakamamahal ko si Song Joong Ki. Kaya, yun talaga, lahat ng pelikula niya pinanood ko, lahat na, at hindi lang minsan, ilang beses yan. Kaya lang, syempre, may asawa na siya ngayon. Anyway, kaya nung sinabi ni Ibyang na magdadab ako ng Korea, sabi ko, Byang, pupunta ba tayo sa Korea? Magkikita na ba kami ni Song Joong Ki? Siyempre, biro-biro namin yan. Yeah, for me, hindi ako stranger sa Korean novel. Nagustuhan ko, na-excite ako kasi this is going to be my first time to dub a full-length film feature na hindi na Korean. So, that part, yes, dun sa question mo, doon naman, just a reaction to Nova. If you notice na medyo naging emotional siya kanina. Kasi in real life, may mga linya kasi sa pelikula na ramdam, ako, I'm speaking for myself, ramdam na ramdam namin dalawa, lalo na nung si we be best friends in the movie and in real life, para kaming magkapatid. At may linya kami na, pag mabubuhay ka uli, ikaw ang guardian angel ko, parang gano'n. Because sa totoong buhay, ganun siya sa akin. So, nung nagdadab kami, may mga times na natatawa kami kasi nakikita namin yung sarili namin, dalawang kaibigan na
Tapos mag-aaway. Kami nag-aaway sa tutungkot. Pero yung minsan, you argue, and then yung babati kayo, and you know, hindi po I don't want to give it away. Pero, sa ganoong punto, naramdaman namin, kaya may time na nagdadab kami, hindi namin alam bakit kami tumulong. Thank you po. Kay Fiam na lang last. How do you feel na ikaw ang napili ng Nathan Studios, of course, ni Ibiang, na mag-dub? Nung una po, nagdadalawang isip po ako, totoo. Kasi hindi ko alam if kakayanin ko ba. Kasi as a baguhan naman po dito sa industriya, hindi ko po alam yung mga katapat gawin, hindi ko alam yung galawan. Dahil sa dubbing po, ikaw mismo talaga yung mag-a-adjust din sa emosyon nila. Especially, pag pinapanood mo yung movie, kailangan kuhang-kuha mo yung mga reaction nila, the way silang magsalita, ng parang accent po nila ganun. And, nahihirapan po ako nung una sa pagdudub kasi hindi po ako fan talaga ng Korean. Hindi po talaga ako nanonood ng mga Korean dramas. And ang pinakamas nahihirapan po ako sa pagkanta po. Kasi very open. Pinakanta ka dito? Oo. Okay. And very open man po ako sa lahat na hindi ko po talaga forte ang pagkanta. Pero, Korean pa. Opo, tas Korean pa. So, pero nag-aaral na, voice lesson naman na po ako. So, okay. And yung sing ko po doon as a young version po, konti lang po siya. Pero I really enjoyed na-experience ko po itong tabi. Thank you po. Okay, thank you. Thank you, Rose. Na ganoon talaga, Fiam. You have to start somewhere. It's a good thing that you accepted this kasi magandang project to. Yes. Diba? Yes. And hindi din lahat nakaka-experience as a baguhan. Oo. Na may experience mo kagad yung first dubbing mo po. So you're playing the role of young Onsim? si Tita Nova. Tita Ses. Yes po. Tapos si JM. Miss Tisa. Si JM naman, ikaw na magsalita. Wala si JM dito eh. Younger version po siya ni... Kuya Boji. Opo, ni Kuya Bonji. And yung character po niya, bagay po siya sa kanya. Bakit? Nonchalant. Yes, very nonchalant po yung character nila. And yung character po namin is makulit. Okay. Makulit din po talaga na maingay. So, yung character po ni Jem, hindi po siya nahihirapan doon. Ako po na po magsasabi. Hindi po siya totally nahihirapan doon kasi very nonchalant po siya. Yung Swak na swak yung personality niya in super real swak po life. talaga in real life. Kasi very nonchalant talaga. Tahimik talaga ang on-screen partner mo eh, di ba? On-screen naman, ko Yes. naman, Fiam. On-screen partner. Okay, so sino next? Don Sarmino. I knew it. Mukhang ganun, I knew. Anyways, follow up, eto pa. Oh, pasensya na kayo, madilim po. Ano yan Oo, si madilim Don? kahit yung ano nandito. Follow up ko lang yung question kanina tungkol sa relate. Pero kayo, ano yung pagkakapareho ng character na pinortray nyo or dinab nyo in real life, sa totoong buhay? Like ikaw, Fiang, meron ba talagang pagkakahawig dun sa dinab mo? At ano yung in particular? Siguro po, meron po. Aside sa personality, siguro yung loving siya sa kanyang nanay. Okay. Kasi si Onsin po makananay po siya. And gusto niya naman nagpapalambing sa nanay nung bata-bata po siya. So I think yun yung similar ko po dun sa yung Onsin. May particular scene na talagang parang feeling mo ikaw. Siguro po nung nagpapagawa po ako ng damit. Yes, siguro po, na-feel ko po na parang ako yun kasi may mga times po na gusto ko ginagawan or binibilan po ako ng nanay ko ng damit. Yung character mo ba ligawin din? Hindi ko... yung akin po kasi parang crush ko po si younger version po ni JM. Yung younger version po niya. Crush po namin ang isa't isa siguro. So related real life, parang ganun. In real life po?
Thank you po. Next. So, yun na yung sagot. Yes. Ay naman, kay Tita Nova at kay Tita Sester, meron ba mga particular scene na feeling nyo, parang ako ito talaga eh. May napagdaanan ko rin yung ganito eh. Yes, yung friendship, parang katulad ng friendship namin. Nakikita namin yung sarili namin dun sa dalawang matanda. Eh, matanda talaga. Yung character po ba kayo ngayon? Matanda na tayo, aminin mo na rin. Ganyan na ganyan po yun sa movie. Yan, gano'n. Nag-aaway din sila. Pero talaga nalulungkot din ako sapagkat meron din ako nakikitaan sa ating Filipino family na gano'n ang nangyayari. Nagiging materialistic tayo, nagiging makamundo na ang kabataan, na parang nababaliwala ang pamilya, lalo na ang mga lolo at lola. At dito makikita natin kung gaano sila kahalaga sa atin, kung gaano nakakaawa. And gano'n. So, this movie, sana'y magbigay ng magandang aral, mapanood ng mga kabataan, how important ang pamilya, lalo na ang mga lolo at lola na nag-alaga, yung maliit ka pa, baby ka pa, hanggang lumaki, and then just like that, na parang wala na. Kasi ang iniisip mo na lang, sarili. So this is a very dramatic movie. Pero may lesson sa ating pamilya. So dapat talagang mapanood ng mga bata. Kay Miss Sester. Okay, siguro kung ang tanong mo yung pagkakahuli sa pagkatao ko, siguro hindi na siguro sa character ko, kundi sa character din ni Nova, naming dalawa na, alam mo yung pagmamahal ng isang nanay ay hindi matatawaran. Lahat na lang ng kaya mo ibibigay mo sa anak mo. Kahit na nasasaktan ka na, kahit na wala nang maitira sa'yo, ibibigay mo yun. Kahit wala silang ibalik sa'yo. So, in that way, nararamdaman ko yun. Pero ang totoo kong anak, hindi abusado, mabait yung anak ko, ha? Nandiyan siya ngayon, baka naman magalit sa akin. Napakabait ng anak ko, napakaswerte. Pero dun sa tanong mo, I'm talking about the selfless love that mothers have na makikita ninyo dito sa pelikula. Okay po, maraming salamat. And excited na may panoorin. Konting hintay na lang doon. In a few minutes, we'll be screening the movie already. Chok, sino next? Mula sa Rider Studios Philippines, Jojo Panaligan. Jo, tayo ka para kita ka lang ni Tita Nova. Parang isang lang. Alam lang nila kung nasa ka nakata. Ayan! Tita, ayan si Jojo. Tanong ko po kay Tita Nova. Dito po. Hello po. Tanong ko po, mas challenging or less challenging kapag dubbing lang kesa sa yung pagkikatawan kasama tas naka-costume ka kasi syempre dito hindi naman kailangan hindi makikitawan ka. Mas or less challenging? Yes, may challenge talaga. Because ang ginagamit natin voice. Wala ako doon para umarte. Mas madali kung iaarte ko. Pero ito, umaarte ang boses ko, ang puso ko, ang damdamin ko. That there are times that I have to stop. Wait. Hindi ko kaya. Wait, hihinga lang ako. Because tumutulong na talaga sipon na everything. Kasi you have to feel it. Kung ano yung reaction ng matanda doon, kailangan yun ang mabasa ninyo sa boses ko. So, hindi ko to ina-acting. Talagang nararamdaman namin. It's not easy to dub. Kung dubbing lang na gusto mo easy, nagdadrama na yung pinapanood mo, normal pa din yung boses mo. Hindi
hindi yun mag-grasp ng audience. Kung ano ang inaarte nila, kailangan maramdaman ng audience. Kahit Tagalog yan, maramdaman mo kung gaano kasakit ang sinasabi niya. Kung gaano paghihirap ang dinaranas ng matandang yon through our voice. Sapagat dapat nararamdaman din namin. That's why we have to stop. Dahil kung minsan, hindi na kaya. And then, pag na medyo na ano ng konti na, okay, let's go again. Let's go. Ganun po. So dito, hindi po kami uma-acting na para no, natural ang boses namin. Galing sa puso ang binibigay namin while we are nagdadap. Salamat po kay Mrs. Nagkaroon din po ba ng pagkakataon or nagkaroon ba ng pagkakataon na kahit yung mga linya ay pinakiusapan yung baguhin yung ibang words dahil mas komportable kayong ganun ang bagsak o ganun yung labas galing sa inyo? Actually, maganda yung pagkaka-translate. There was no para humingi kami ng palitan. In fact, nung unang beses ko napanood yung pelikula, pinanood ko na dinab. Thank you. Parang kasi pag pinapanood mo ng Korean tapos English yung subtitles, ibang-iba yung flavor nung dinap in Filipino. Kasi ibang-iba, hindi ba? Ang Koreano pag nanonood ka, talagang kahit naiiyak na sila o kahit galit sila, parang ganoon. Pero tayo iba eh. Kaya yung kung halimbawa merong isang sentence na bakit ngayon ka lang? Sasabihin, pag sa Korea, pero pagdating ka na ba, oy, bakit ngayon ka lang? Parang ibang-iba ang flavor ng Pinoy. Kaya at maganda yung translation. So there was no need for us to request for a change of lines. Siguro susugan ko lang yung sinabi ni Nova about yung kung mahirap ang dubbing. Actually, hindi simple mag-dubbing, lalo na pagka ang naririnig mo sa guide ay Korea. So sasabayan mo yung ganun nila. Tapos iyak ka pa at lahat. Kasi sanay kami pumarte, di ba tinatawag ninyo mata-mata. Mata-mata acting. Naku, sa dubbing, wala ka namang mata, di ba? So, kailangan lahat ng movement, lahat nakasalalim sa boses. So, in this case, napakaganda ng translation. Salamat po. Huling question ko kay Fiang. Fiang, alam kong malalim yung pinanggagalingan nila Miss Nova and Miss Ces, dahil na din ang tagal na nila sa industriya. Saka syempre, mas madami na silang experience sa buhay. Pero ikaw, bilang bata, ano ang gusto mong maisip o maramdaman ng kapwa bata o ng kabataan tungkol sa pelikula na magagamit na nila kahit andito pa lang sila sa estado ng buhay nila? Siguro po para sa mga kabataan na katulad ko. Gusto kong ma-realize nila after nila mapanood itong movie na hindi lang basta kaibigan mo yan. Dahil marami lang po siguro sa atin na naka-experience, siguro yung mga iba-iba na hindi po nakakatanggap ng pagmamahal galing sa magulang. So, after watching these movies po, madami pong realization na hindi lang pala sa pamilya mo mismo mararamdaman yung tunay na pagmamahal. Mararamdaman mo din siya sa best friends and sa mga tunay na kaibigan. So, yun. Salamat po. Thank you. May gusto lang ako sabihin. Nais ko magpasalamat kay San Nathan Films. Thank you. At dinala ninyo dito sa Philippines ang pelikulang ito. Malaking tulong ito para sa buong Pilipinas, sa ating lahat. Napakalaking tulong na I hope na after mapanood ay magkaroon na mag-unite na talaga ang bawat pamilya. Yung maging sensitive tayo sa pamilya natin, sa feelings ng ating nanay, ng ating lolo, lola, the family. Yan naman ang Pinoy di ba?
Pero natatangay tayo sa pagbabago. Sa dami ng pumapasok sa Pilipinas, nagiging materialistic tayo at napapabayaan na natin ang ating pamilya. Pero kung tutuusin, wala ka kung wala yung pamilya mo. At makikita niyo dyan, yung pain, may pain na gusto mo ba ganyan din ang mangyari sa'yo? Pag wala na sila lolo at lola, si nanay, si tatay, what will happen to you? Nasaan na yung love? Ang Pilipino, clannish yan. Maano yan? Makapamilya ang Pilipino. So, kaya kami na, bagamat sila, ibang bansa, pero meron din silang hinahanap. Meron din silang parang Pinoy din. Wala na. Wala na tayo. Napabayaan na tayo. Huwag sanang mangyari sa Pilipino ito. Panoorin po natin mamaya. Makikita niyo yung sinasabi namin. Thank you, Tita Nova. I just like to acknowledge lang din our CEO of Nathan Studios. It's here, Ria Ataide. And also the COO, Sylvia Sanchez. Baka you can share a few words, Ria. Bakit nyo napili na dalhin ang picnic dito sa Pilipinas? Because Tita Nova has been thanking Nathan Studios for bringing picnic in Philippine cinema. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Yes, actually, wala kaming balak talaga na naghahanap ng ganitong klaseng pelikula. Of course, nagpunta kami dun sa Busan, sa Cannes, kung saan kami pumupunta para bumili ng mga pelikula talaga. Pero eto, alam na to pagpasok namin sa Busan, sa entrance, kasama ko si Grace Kasimsiman, si Chokes. Naglalakad kami, pinalabas bigla yung teaser nito. Tapos na-stop ako, sabi ko parang ang ganda-ganda nun. Dalawang nanay, dalawang lola, tapos may lolo. So sabi ko, kunin natin. Kasi tayo pamilya tayo Kaya ito yung storya niyan. Tapos, actually po, pag bumibili ka abroad, hindi papakita sa'yo ang buong pelikula. Gut feel lang yun. Alam mo yun, pag nakita mo lang at nagustuhan mo, teaser, padadalhan ka, bahala ka sumugal. Pero ito, hindi kami nagkamaling sumugal nito, maniwala kayo. Okay, so after nun, pagdating dito, tinignan namin pelikula. Basta. Ayoko kayong i-prep. Tapos bilang pinag-aralan namin yung character, so yun, nakuha namin, kailangan namin dalawang artista na dikit talaga. Dikit talaga yung relasyon nila bilang mag-best friend. So, nakuha namin si Tita Nova at si Ate Ces kasi close sa akin yung dalawa at nakita ko yung samahan nila. And yun na nga, si Fiang at si JM bilang mga bagets. So, doon nabuo yun. Tapos, eto na tayo. Hindi lang po ito kasi after ng Mother's Day special, meron pa kaming pang-tatay naman. Lahat yun na ano lang namin. Nadaanan lang namin. Pantay itong Nathan may nanay, may tatay. So, yun yung nangyari. Ayoko nang maraming sasabihin, baka ma-preempt ko pa. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat sa pagpuntahin. Tanova, Ate Ces, sobrang salamat. Kasi actually po, ito po, inalaban ko talaga to na hindi itatagalize. Na ipalabas. Pero ang nag-advise po sa amin, sa Nathan, kasi yung asawa ko, katabi ko, ang ganda-ganda ng Korean movies, series, hindi talaga siya manunood kasi hindi niya naiintindihan. Ayaw niya magbasa. So sabi niya, tagalize niyo. So ito na ngayon. Tinagalize. Ito yung advice sa amin ng asawa ko. So Ate Ces, Tita Nobs, maraming salamat And Fiang, maraming salamat sa pagtanggap dito. At isa lang po sasabihin ko sa inyo. Korean, alam nating maganda. Alam nating tagos-puso sila. Pero yung dinab na sa Tagalog, tinagalize na ng mga boses nila. Kung umiyak ako sa Korea ng 5 beses, dito sobra-sobra. So, mas tagos pag Pinoy talaga. Yun, maraming salamat. Thank you, Sylvia. Let me just call in Ria.
mahihain po si Rhea, pasensya na po. Pero I just wanted to ask Rhea, why was it important na mapalabas ng Nathan Studios ang pelikulang ito sa lahat ng Cinehans Nation? Siguro kasi in Nathan, at its core, we want to celebrate and showcase stories that aren't often told here, and to celebrate different forms of love. I mean, it's so common to celebrate romantic love, but itong love between friends, like friendship like this is something that Filipinos can relate to. And yeah, yun, I guess it's nice to bring more international films also here for the Filipinos to see. Rhea, kailan ipapalabas ito at anong rating ng MTRCB dito? Bukas na po. This is PG. Sorry, I wanna confirm. I don't wanna make a mistake. This is showing na po tomorrow. Sana you enjoy it and you relate to it and you're able to invite other people to watch it with you starting tomorrow po. Thank you again. Love. You wanna add something, Sylvia? Pumulong ka sana sa likod. Yeah, and sana po, itong moving to, tama si Ate Ces at si Tita Nova na sana ito yung isa sa maging daan ng pamilya na kung magulo, maging maayos. And para din to sa mga anak na naging mabuting anak at naging pasaway na anak. Pareho to dito. Yun yung makukuha mo ditong lesson. So, good luck sa inyong lahat. At tara na. May question pa si Natalie Tomado, Philippine Star. Sige na, seatmate. Last 4 questions. Last 4, okay. May question tayo from Natalie Junlalin, from our content creator and from our students. Alright, so let's begin with Natalie Tomado, Philippine Star. Miss Natalie. And then after the 4 questions, we'll begin the screening now. Good afternoon. So, since na-mention ni Ces na yung theme pala nito is about mothers and traditional love. One of the themes ng film na to. Well, I want to ask your personal experience or isang memory lang, personal memory na you think nagpapatunay sa mother's love since it's Mother's Day a few days from now. Ikaw daw, Tita Ces. Me? Yes, particularly you. Naku po, marami akong ehemplo dyan. You know, but this is the short version. Not a lot of people know na it took me 7 years para magkaroon ng anak. Nagkaroon ako ng anak, 35 years old ako. To make the long story short, she was born premature. Marami akong pinagdaanan ng mga medical issues dahil just to have her. Ilang beses na ako na ospital, ilang beses din siya na ospital. May mga times na, syempre, biro mo, isang buwan na akong araw-araw pumupunta mula bahay hanggang ospital, just so, kasi nasa incubator siya, just so mahawakan niya lang ako, kinakausap ko, biro mo, nakasisaryan ka at lahat. Pero ginagawa mo yun, hindi mo iniisip ang sarili mo, hindi mo iniisip na hirap ka na, pagdating mo doon, puyat ka pa and everything. For me, I think, isa yun sa mga karanasan na hindi ko ipagpapalit. If there's an example about mother's love. Natalie? Okay. Also, same question for Miss Nova. Alam niyo, hindi ako nakaranas ng lola. Kasi, she died early. Sabi ng mami ko. So, pero I am a very sentimental person. Hindi man ako nakadanas ng lolo, ng lola, but I have charity works. I'm always sa Home for the Dying Destitute ni Mother Teresa. And these are hundreds of them na mga lolo at lola na iniwan ng mga pamilya. Pag pumapasok ako sa kwarto na yan, kay Mother Teresa Mother Teresa of Calcutta. Yung Home for the Dying Destitute is in, sa PLDT.
Manila. So, pumapasok ako doon. Kilala na nila ako. Para akong pumasok sa purgatorio. Dahil sanay na sila sa akin. Pagpasok kong ganon, I embrace and kiss them. Mga 90 years old, 95 years old. Eh baka may 100 dun na nakaganon lahat. Isipin mo kung 100 yan, nakaganon lahat ang kamay. Parang naghanap sila ng pagmamahal, ng pag-ibig, ng yakap. And I go there. Doon ko binubuhos. At itong mararamdaman lang natin, itong pagmamahal na to, if we are prayerful, if we follow Jesus, because that's what Jesus wants, na tayo ay magmahal ng ating kapwa. And siguro it's, masabi natin na dinevelop ko yun since I was young. Because, ako wala akong magulang. So, somebody adopted me. Hindi naman masyadong maganda yung aming relationship. Yeah. Because of the ugali, kaya nagkataon nandun ako. Pero, hindi ko pinabayaan ang pagdarasal, ang pagiging close sa Diyos. Hanggang sa I became charitable. At ito ang aking napili to love. Because hindi ko naranasan magmahal. At dito naranasan ko. Aktual. Mga may cancer, mga madudungis, mababaho, like that. And sa konting haplos mo lang, feeling nila nasa heaven sila. So it doesn't matter. Kahit na wala kang magulang, it's okay. Just continue living. Continue to be a good Christian. Magmahal. Yan ang ng Panginoon. Magmahal ka sa kapwa. Ganoon. Eh tayo, may pamilya tayo. Hindi mo pa mamahal. Kasama mo nga sa bahay. Hindi mo mamahal. Ano pa yung hindi mo kaanong-anong? How can you develop that? No? But if you love Jesus, you follow His will. You follow His advice. Then do it. At mararamdaman ninyo how beautiful it is to love. Kahit hindi mo kakuhaan. So yun po ang maikling talambuhay na. Alam mo si Nova, she will never really, unless asked na, wala masyadong nakakaalam, ito ay isang PayPal awardee. Nagagalit to sa akin kasi magkikwento ko tungkol sa kanyang charitable works. Yung only daughter niya kasi nasa Amerika. So, ang pinagkakaabalahan niya bilang nanay ng simbahan nila, all her charity works, kahit sa sa mga set namin sa pelikula, siya talaga ang official na nagiging nanay na puntahan ng may mga love problems, mga problema sa magulang. Yan ang pagiging nanay ni Nova. Na-witness ko yan. So, yun, dun sa tanong kung paano siya makaka-express ng siya yun. Thank you for sharing. Last for Fiam na lang, can you also share a personal experience or memory that proves na mother's love is... Ayan. Dahil wala pa naman po akong anak, no? I-share ko lang po yung sa mami ko and sa lola ko po. Yung mami ko po kasi, very siya kung paano siya mag-care sa akin, super protective, pero hindi naman po to the point na super taming bawal. She let me enjoy my teenage moments po and my teenage life. So yung mami ko po, very protective, very malambing, and pag alam niya mali yung isang desisyon na gagawin mo, pipigilan ka po talaga niya. And siguro yung lola ko po kasi, yung lola ko po yung nagpalaki sa akin since baby po ako. Kasi yung mami ko nag-OFW po, so napagsama na rin po siya sa ibang bansa.
And yung lola ko po nun, aminado po ako na super makulit talaga ako. Gusto lagi nasa labas na bata, naglalaro ng mga kung ano-ano. And nag-promise ako sa lola ko and sa mami ko na one day, I'll make them proud sa akin. Pero yung lola ko po kasi, she died years ago na po. When I was 11, I think. When I was 11. And ngayon po, hindi niya na po ito nakikita lahat ng achievements ko. So, sana, yung lola ko po and mami ko, yung lola ko po in heaven, proud siya sa akin, and sa mami ko, sana proud siya sa akin sa lahat ng ginagawa ko kasi lahat naman po ng ginagawa ko para sa kanya po ito. Yun po, thank you. Thank you, Fiam. Thank you, Natalie. Gusto na raw simulan ni Sylvia sa Ria yung aking screening. So we're down to our last question. Si June Lalin, and then we'll start the screening. Si June Lalin po ang magsasara ng ating media call, kapatid. And thank you, June. Yeah. Tita Nova. Yan. Ito ako, nasa kanan mo. Madilim, June, hindi ka niya makikita. Hindi mo ako makita yung kagandahan mo, sayang. Ito po, Tita Nova, medyo marami na nagtatanong, medyo emotional po yung dating nyo. Bakit ang malungkot po kayo? Hindi, boses nyo lang po yun. Hindi, affected ako. Kasi nandito na yung pelikula. Affected nga ako sa Dabi. Okay. So naalala nyo yung during the Dabi, kaya emotional kayo. At saka andun yung matatanda. Love ko yung mga matatanda. Akala tuloy nila may pinagdadaanan. Ay, hindi naman. Kahit na ma-disaster ang buhay ko, I'm always smiling. Pero, life goes on. Ang love hindi nawawala. You enjoy life by loving. You love everybody. Wala ako nung sentimental. I love you all. Kung masaya tayo. Pero, yun na nga, yung gusto ko masayahan yung mga tatanda. Pero, Tita Nova, Tita Cez, Piang, ang bongga ng ng Nathan Studios, ng premiere night ng picnic, in-expect nyo na ganito kalaki. Talagang bibilib ka kila Sylvia, talagang ginastosan, di ba? Parang you even have a set. I would say, ginamit siya ng Holy Spirit. Kunin mo yung pelikulang yan para nang sa ganun ay palabas sa Pilipinas. So there's a mission. She has a mission. We all have a mission. Yun ang tingin ko doon. Yeah, I believe that as well. One thing about Nathan Films, not because friend ko si Ibiang, not friend, close friend ko si Ibiang, and of course, mga anak niya parang anak na rin, si Ria, yan, si Arjo. Alam ko na seryosong producer ang Nathan. Pag nag-uusap kami tungkol sa mga plano ng mga Nathan, nabibilib ako kasi walang takot. Pag sinabi kong walang takot, hindi yung kagad kita yung iniisip na ganito, kailangan kumita ako, kailangan ganyan. Ang palagi nasa bukang bibig, palagi is, magugustuhan ba ito? Makakatulong ba ito? Makakaangat ba ito sa industriya? Kaya nga, panay ang punta sa iba't ibang mga bansa kasi nag-aaral sila, ano ba ang trend, ano ba ang pwedeng ibalik dito pag uwi nila, at pag nandito, ano ba yung sa atin ang pwede nilang dalhin doon. In that essence, parang napakaswerte. Kaya natuwa kami ni Nova. Unang-una, masaya kami dalawa pag magkasama kami sa isang proyekto. At for the longest time, pangarap namin yun na naibigay ng Nathan Films. So for that, thank you. Yun ang gusto namin dalawa, magkasama kami palagi. But anyway, kaya masaya kami na nabigyan kami ng pagkakataon ng Nathan because alam natin, di ba dati may sinasabi na if it's Seiko, it must be good, di ba? Bago na. If it's Nathan, it must be great. Siguro pasalamat din ako talaga kay Ibiang
na kami ang napili niya. At happy-happy naman kami ni Ses because we enjoyed what we did dito sa pelikula ito. Kahit na sigip na yung dibdib namin. Pero kung alam namin makakatulong sa mga Pilipino ang pelikulang ito, why not? Thank you so much. Yes, you're so nice. And not only that, maybe let me take the opportunity sa ang tagal na namin ni Nova sa pelikula, di ba? Thank you very much, Nathan, for the kind of respect that you've given us in terms of your actors. Not because we're friends, but you're so, kumbaga, may iba kasi, hindi ba, pagkaibigan, kasi kaibigan, ganito, ganyan. Pero yung tiwala. Pero yung tiwala, at saka wala akong masabi in terms of their professionalism. Na minsan kasi, pagka, hindi ba, hindi naman sa pero pagkaibigan, kaibigan kayo, madaling ka, parang gano'n. Hindi sila ganoon. So thank you very much for the respect that you've given us as actors. Yes, 100% yes po. Kasi aside sa sobrang ganda ng movie, madami ka ding lesson na makukuha, madaming realization na sana nagawa ko to nang nabubuhay pa yung lola ko. Na sana nagawa ko tong mga bagay na gusto ng lola ko nang nabubuhay pa siya. Kaya yes, and maraming salamat din po, Ms. Sylvia, sa trust na binigay niyo po. And sa Nathan Studio po, maraming salamat po. Ihanda niyo na po yung tissue niyo dahil Dahil good luck. ihanda niyo na po talaga yung tissue niyo. Yun po. Thank you, Yang. Ito, last question ko, Yang, sa mga narinig mo, baka lalo ka mapaiyak ko. Pero ang tanong ko talaga, kasi sabi mo kanina, nung pinanood mo yung original, naiyak ka na. Nung pinanood mo yung na-doubt na siya, mas lalo kang naiyak. Part daw ba ng mas lalo mong ikinaiyak yung laki ng gastos din kasi dinaw siya. Magastos mo magdapo. Alam mo, may extra. Meron kaming, pwede kasi namin ipalabas to ng assist, diba? Hindi magdab. Pero, mas gusto namin ng Nathan na mas maiintindihan. Kasi, konti lang tayo siguro yung napapanood, tapos nagbabasa. So, mas gusto namin ng Nathan, lahat maiintindihan, lahat tatagos sa puso. And, Diyos ko, yung mga kaibigan ko yan, willing nga, walang bayad eh. Yan, pag dalawang yan, hindi. Pero sa totoo lang, ang swerte ng Nathan, na si Ate Ces, si Anova, si Piang, si James, si Kuya Bochi, nang nakuha namin, ang perfect nila sa role nila. Yun, thank you. Thank you, June. Thank you, Sylvia. Can I ask Rhea and Sylvia to join our cast, si Tita Ces, si Anova, and Piang sa center stage para for a photo op before we start our screening. Nakita niyo naman, pinatay na yung ating screen sa taas.